At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po yung mga hints para kay chapter 1180. So pasensya lang, ngayon lang tagal kong nawala. But anyways, eto na nga. Tignan natin kung ano-ano yung mga hints dito kasi parang di nga hint to eh. May pagka-spoiler yung datingan kasi may pagka-direct to the point eh yung binigay sa atin. But anyways, eto nga. Isa-isahin natin yan at tignan natin kung ano yung mga hula rito. So unang una yung binigay na hint, eto nga yung apoy, meron din dito espada at eto nga yung blanco lang muna. So ito mamaya-maya isa-isahin natin lahat yan. At eto, merong kamay. At nandyan din itong si Prince Loki. So maliban pa dyan, binigay na hint din itong si Imo Sama. So sa nakalipas nga, eto ni-reveal na yung totoong itsura ni Imo Sama. Lalaki nga siya dyan na may sungay. At eto ngayon, lastly, ay yung sa pagbagsak at pagkatalo nito ni Zoro at saka nga ni Sanji. So now, ay isa-isahin nga natin, tignan natin yung mga hula rito. At unahin muna natin itong apoy na to. So play natin saglit yan. So yun lang. So ano lang siya, nag-aapoy-apoy nga lang siya dyan. So now may tatlong hula sa hint na to. So yung unang-una sinasabi na baka may kinalaman dyan itong Mother Flame. Kasi di ba kung matatandaan ninyo sa mga nakalipas na chapter, si Garling Figureland sinasabihan si York na magtrabaho na nga siya at magbigay na siya, mag-provide siya ng energy na nanggagaling dito sa Mother Flame. So kaya yun, sinasabi ng iba ay baka mabalik nga yung usapan patungkol dito sa Mother Flame. At baka nga magkaroon na to ng itim na apoy. So kumbaga ma-develop lalo itong Mother Flame at ayun maging itim yan. At now maliban pa dyan, sa kabilang banda sinasabi rin na baka naman itong apoy na to may kinalaman yan dito na sa Black Flame ni Sanji. So maraming nagsasabi at saka actually di ba marami na nagtitis niyan dati pa man din na itong si Sanji magkakaroon siya ng itim na apoy once na ma-awakened na yung kanyang tunay na lakas, which is yung kanyang Conqueror Haki. So maraming nga nagsasabi niyan na dito sa bansa ng Elbaf baka dyan na maabot ni Sanji o ma-attain yung kanyang Conqueror Haki. At kapag naabot niya na yung Conqueror Haki ay dito niya na ma-activate itong kanyang itim na apoy. So dito yung sa part ni Sanji yung hula dyan ay parang hinaluan no, ng theory. But anyways, yung pangatlong hula sinasabi na panapatukuyan ng itim na to ay baka nga raw may kinalaman yan dito mismo kay Imo Sama. So ito ay since na yung para pinoportray ng hint na to ay itim na apoy at nung pinakita nga diba itong si Imo Sama ay parang may apoy-apoy na itim din na nakapaligid sa kanya. Kaya sinasabi na baka itong si Imo Sama gumagamit din yan ng itim na apoy. So ito kay Imo Sama napaka-straightforward lang. At ito nga, speaking nga kay Imo Sama nung sa nakalipas sa chapter nga diba nung pinakita siya ay talagang napaka-sinister ng itsura nito ni Imo Sama. So kaya nga raw hindi na talaga malabo, hindi na nakakagulat kung biglang maglabas itong si Imo Sama ng itim na apoy. At ito nga, dagdag pa nga dyan, yung sa leaker natin naglabas din siya nga ng litrato nito ni Sanji at nakalagay nga dyan, Sanji found his master. So yun, so talagang tinitis na ito si Sanji talagang ma-attain niya o talagang magkakaroon siya ng ability na kung saan magagawa niyang itim itong kanyang blue flame. At ito sinasabi, baka makita niya rito kay Imo Sama. So now, ang sinasabi rito, medyo may pagka-theory yung dating na pag nakita ni Sanji itong si Imo Sama na gumamit ng itim na apoy, ay magkaroon siya ng idea na i-enhance pa o i-develop yung kanyang apoy since na apoy naman talaga yung ginagamit niya. So now, mula sa blue ay baka maisip ni Sanji na yun nga i-develop yung kanyang apoy at gawing black yan. At so ayan, ngayon punta naman tayo sa pangalawang hint na to. So ito ay black screen lang yan pero play natin saglit kung ano yan. At so ito na nga, Omen yung pinakita dyan. So may pagka-cinematic pa yung datingan ng hint na to. Pero kung mapapansin nyo, ito nga, yung hint, yan, nakalagay yung salitang Omen. Pero dun sa may itaas niya, kita naman na blur yung dalawang salita dyan. So kaya nga tinatanong ng One Piece community natin, ano kaya yung naka-blur na salita na yun, saka bakit yung blur ng leaker natin? At ang nakita ngayon ng One Piece community natin ay ito. So play natin saglit. Ayan, the first Omen. So ayan yung buong statement ng hint. So kaya nga ngayon, tanong nung iba, ano daw ba ibig sabihin ng Omen na yan? So may sumagot naman. At ito nga ang sabi nga dyan, itong first Omen refers to the beginning signs of something evil coming into the world. At so ayan, so ang ibig sabihin nito ay magsisimula na ngang lumabas yung mga senyalis, yung mga kasamaan mahuhulog na sa mundo ng One Piece natin. Pero maliban pa dyan, sa mga di nakakaalam, itong the first Omen na to, movie
movie yan eh. At ang pinaka-particular niyan, fini-feature niyan, yung Antichrist, yung anak ni Lucifer. So now, since na itong first omen, yung ibinigay na hint dito, kaya nga raw ang possible niyan, yung pinapatukuyan nito ay hindi lang yung beginning ng mga senyalis ng mga evil na mahuhulog sa daigdig ng One Piece natin. Kung hindi, ang pinapatukuyan niyan ay itong si Imo Sama na siya mismo yung Antichrist dyan sa mundo ng One Piece natin. So parang eksakto eh, kasi diba katatapos lang eh ng Holy Week natin. Tapos eto ngayon, naglagay si Oda ng parang kala mo Antichrist nga dyan sa One Piece natin. So may pagka-spiritual yung atake sa atin ni Oda. But anyways, yun nga, going back, ay mukhang itong si Imo Sama, siya nga raw yung magsisimula ng Ragnarok sa mundo ng One Piece natin. At so ayan ngayon, punta naman tayo sa next hint na nga na to. So yan, espada. So play natin pala saglit yan. Pang! Pinigilan, isang daliri. Itong espada ni Ichigo. At so yabang, so yun si Aizen yung pumigil dyan kay Ichigo. So panis, itong si Ichigo dyan kay Aizen. Pero maliban pa dyan, isama na rin pala natin itong hint na nga na to kasi parang related din yan eh. So play natin. Pang! Grabe ang lala na potol-potol yung daliri. Ewan ko kung sinong karakter yan. But anyways, yung pagdating sa dalawang hint na to, ang sinasabi dyan, baka may kinalaman yan dito rin sa hint na binigay sa atin, yung pagbagsak at pagkatalo ni Sanji saka nga ni Zoro. So yung dito, yung sa part ni Ichigo, yung pinigilan yung kanyang espada, ay pwede yan eh, parang connected dito yan kay Zoro kasi si Zoro diba swordsman natin yan eh. So possible nga dyan na natalo itong si Zoro, pero yun nga yung pagdating dito lang naman, isa naputol yung mga daliri. Grabe, ang lala na nangyari dyan. So parang posible ba na itong si Sanji naputol ba yung mga daliri niya dyan, o itong si Zoro din yung mga yung pinapatukuyan niyan. So mahirap yung pagdating dito actually, yung sa naputol na daliri, hindi alam kung sinong pinapatukuyan yan. Pero ito nga, since na pares talo dyan si Ichigo saka nga itong kamay na to, kaya sinasabi na baka possible niyan yung pinapatukuyan nga dito ng hint na straightforward naman, ay yun, matatalo itong si Zoro sa si Sanji sa chapter na to. At ang pinagsospetsahan na tatalo sa dalawa na to ay walang iba kundi itong si Imo Sama na talaga mismo. So mangyayari ay lalabanan ni Sanji sa ni Zoro itong si Imo Sama, pero manatalo sila. At ang sinasabi pa nga rito, yung lumalabas dito na parang spoiler ba, not sure lang eh kung sure nga yun, kung legit na yun, ay itong si Imo Sama, ang nangyari, lalabanan niya itong grupo ni Zoro ng ganung kadali lang, tatapusin niya itong grupo ni Zoro. Yun nga, sila Harudin, at itong si Zoro inatake niya itong si Imo Sama gamit yung kanyang espada, pero pinigilan na ni Imo Sama yung kanyang espada gamit yung kanyang buntot lang. At yun nga, tinapos kaagad ni Imo Sama yung kanyang grupo. At maliban pa dyan, pagkatapos kay Zoro, nilabanan din ni Imo Sama itong side naman, yung grupo nito nila Sanji. At ang ginawa nito ni Imo Sama, inatake niya itong si Sanji gamit yung kanyang itim na apoy. At so now, kung ayan talaga yung mangyayari, yung unang hint na ibinigay sa atin, yung Black Flame, ay baka talagang may kinalaman nga doon, pinapatukuyan nun itong si Imo Sama na nagtataglay nga siya ng kapangyarihan na ayun, kaya niyang mag-unleash ng itim na apoy, at ayun yung ginamit niya pang atake dito kay Sanji. So yan, all in all, natalo itong si Zoro at saka nga itong si Sanji sa chapter na to laban kay Imo Sama. At ang malupit nito, sobrang bilis lang daw ng pangyayari na yan. So siguro yung sa naputol yung mga daliri, siguro pwede na nating isang tabi, huwag niyo muna isipin kasi nga ang hirap eh, wala pa nakakahula talaga eh pagdating sa hint na yon. Pero kung meron kayong hula, kung meron ba dito na mapuputulan nga ng mga daliri, siguro ay pa-comment na lang dyan sa baba. But anyways, ay going back, kung eto nga talaga yung mangyayari, possible na pasok yan dito sa hint nga na binigay ng leaker natin. World strongest character for a reason, si Imo. So kasi nga eh, pinanis ni Imo Sama si Sanji saka si Zoro nung ganung kadali lang. So ano ba yung parang talagang wala silang binatbat laban dito kay Imo Sama. Pero maliban pa nga rito, puntahan natin yung last hint. At eto nga yan, si Prince Loki mismo. So play natin saglit yan. At so ayun, so hihinga-hinga ng konti itong si Prince Loki. At eto, labas dyan itong mata na to. So syempre mata ni Imo Sama yan. So now sinasabi naman dito na itong si Prince Loki saka itong si Luffy, nakita nila o na-notice nila na wala na si Imo Sama dun sa may kastilyo, sa may bubong kung nasan nga siya nakapwesto. At ang dagdag pa rito, itong si Luffy, na-regain niya na, na-ibalik niya na ulit yung kanyang lakas. Kasi diba natuyot eh itong si Luffy. Pero ngayon sa chapter na to ay back to normal na ulit. Okay na
Ito si Luffy at ready to fight na siya, ready na siya para bumanat ulit dyan kay Imo Sama. At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong mga hints natin para kay chapter 1180. At so ayan, kung meron kayong mga hula patungkol sa mga hints na binigay rito ay syempre pwede nyo i-comment nyo dyan sa baba. At ayun, kung natripan nyo itong video natin guys, so ay huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like. So ayan, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.